you like it or not like it. So, meron tayo dito. Example lang din naman to. So, unang-una natin example, we have 4 over x minus 2. Laki na sulit ko muna. Minus, so subtraction to ng rational expression. X plus 2 ay x plus 4 pala bago x plus 2. So, pala, plus na natin. Yan. Okay. So, in the normal fraction, diba? Kailangan same denominator sila. So, ano nakikita natin sa domain natin? So, kapag ganitong algebraic expression na, domain yun nasa ilalim. So, what can you see in our domain? X plus 2 sila. Pareha silang x plus 2. So, kung pareha silang x plus 2, madali na natin, ikakopy na lang natin yung x plus 2. Wala na tayong kakomputin sa domain natin. So, kasi x plus 2, so, yung denominator natin, wala na tayong kakomputin. Kasi same denominator sila. Then, yung taas na lang ating kakomputin. So, tandaan natin, this is 4 minus. So, itong minus na to, kabuuan nito ng x plus 4. Hindi lang yung x ang lalagyan natin ng minus. Kapag sinulat nyo kasi minus x plus 4, diba? So, minus x plus 4, naging yung x lang yung naging negative. So, always remind natin na itong minus na to, subtract na to, pertain to sa grupo ng buong numerator. Pangkalahatang numerator yon. So, what does it mean? Kung minus ito, kung minus yung nandito natin, so it means babaguhin natin yung sign ng ating x and also ng ating 4. So, yung x natin, wala tayong nakikitang sign dito sa unahan. It means positive siya. Baguhin na natin kasi subtraction naman siya. Magiging minus x siya. Then yung 4 natin, from positive, magiging minus 4 pa din naman siya. Okay? Kasi minus yung nandun natin. So, from positive, magiging parehas silang negative. Okay? Na, wag niyong kakalimutan yon. Huwag tayong malilito sa part na yon dahil subtraction tayo. Okay? At hindi lang yung x yung mga minus natin doon. Pertain siya sa kabuuan ng numerator natin. For the whole numerator siya. Okay? So, kapag inilagay nyo yung minus x plus 4, mali na kagad kayo doon. Kailangan ilalagay nyo is minus x, then minus 4 din. Then, copy lang yung ating denominator, diba? Which is x plus 2. Then, compute na natin. Kapag ganyan naman, hindi naman natin kinocompute yung baba. X plus 2 lang tayo sa baba. Diba? X plus 2. So, kung mapapansin nyo, itong 4 positive, itong 4 negative 4. So, 4 minus 4, 0 na yon. So, cancel nyo na lang yung dalawang yan. Kasi positive yung isa, negative yung isa, 0 equal noon. Then, matitira na lang si negative x. So, ito na yung sagot. Okay. So, medyo madali pa siya kasi same yung ating denominator. Ang nagiging mahirap lang kasi dyan kapag hindi same yung ating denominator. So, sa example na ito na yung sagot natin. Negative x over x plus 2. Okay? So, sa sign, huwag kayo malilito. Ang sign kasi nito nandito, negative, diba? So, same lang din siya kapag ang sinagot nyo is equal lang din siya kung sinagot nyo nasa pinakauna na negative. Negative x over x plus 2. So, same lang din siya. Okay? So, whether nasa numerator yung negative nyo or nandun sa pinakaunahan, same lang din naman yung magiging value. Okay? So, magiging negative x. So, same lang din naman siya na magiging value. Pero, dito na sa pinaka-numerator nagsimula yung negative. So, doon nyo na din ilagay yung negative yung numerator. So, I will save this one. So, screenshot nyo. May tanong ba tayo dito? Chair, ako po si Kuya. Ang task ko po sa inyo, wag po kayo mag-class. Papatawag mo ba ako sa confession room? Kunyari, eviction, yung eviction, diba, nagbabotohan sila. Sinong ibaboto nyo na ma-evict? Chair, kayo po, para po wala klase. Nice. So, another example, we have 3 and 18 over 9x squared.
Then, plus naman to. So, sa plus, madali din naman kapag plus. Wala na. Ang nakakalito kasi pag minus, kapag subtract, diba? Nalilito tayo sa sign. So, be careful na lang sa sign. Pero kapag plus naman, hindi naman masyado nakakalito sa mga sign. 9, then 18, minus 9 as first. Okay. So, ano napansin natin? Same na yung denominator natin. So, dahil same na yung denominator natin, copy na agad natin si denominator. Walang kahirap-hirap. 9x squared. Okay? Then, sa taas naman, that is 3 plus 9. So, 3 plus 9. So, yan. So, pero hindi na dyan matatapos ang lahat. Hindi pa dyan matatapos ang lahat. Kasi, i-compute natin yung taas. Bakit ganun? 3 plus 2 na lang yung akin. 3 plus 9. 3 plus 9, that is 12. Diba? Then, dito sa baba, ipapactor pa rin natin siya. Ano kaya sa dalawang yan? Diba? We have 18, and we have also 9x squared. Kasi para malaman natin kung ilan yung ipapactor natin, pinag-iwalay sila ng plus and minus. Para malaman natin. So, it means may isang minus dyan. So, it has 2 terms. 2 terms sila. So, dalawa yung ating kukuhanan. So, sa kanilang dalawa, ano yung common sa 18 pati sa 9x squared? Ano kayang common sa kanila? Sure, 18. 18? Common. Factor nila. Yung common factor nila. Para silang what, Daniela? 3. 3. So, pwede yung 3, pero mas mataas sa 3. Kasi, pwede nga sila sa 3. Pero isipin nyo, 9, 18 tong isa. 9 pati 18. Higher than 3. Kasi pag 3 ni natin yan, kapag 3 ni natin, may factor pa ulit. Hahaba lang 9. Yun, 9. So, pareha sila ang factor nila is 9. Diba? So, common factor nila, 9. Sa variables, wala naman tayong gagawin sa variables, diba? So, 9 yung common factor natin. So, yung 9, divide natin sa 18. 18 divide 9, 2 ang matitira. Then, minus, bago 9x squared, 9x squared divide 9. So, kung 18 yan, diba? 18 yung una natin. I-over 9 natin. I-over 9, 2. So, dito natin nilagay yung 2. Then, minus, gawa minus to. Then, minus, bago 9x squared over 9. So, cancel natin si 9. X squared na lang yung matitira. So, meron tayong 12 over 9. Then, multiply to the quantity of 2 minus x squared. So, ganyan din ba sa libro? Yan. Okay. 9x squared. Bago, ilo-lowest term natin. So, 9. So, kapag nilo-lowest term natin, hindi natin siya malo-lowest term dito sa quantity ito. Diba? Kasi, isang variable yun. Isang quantity yon. So, pwede natin siya, dito natin siya ilo-lowest term. Sa 12 over 3. So, kapag nilowest term natin ng 12 over 3, 12 over 3, sorry. Na-advance, no? 12 over 9, magiging, so, common nila is 3, diba? Pwede sila natin i-divide pareha sa 3. So, 12 divide 3, that is 4. And 9 divide 3, that is 3. So, magkakaroon tayo ng 4 over 3, then 2 minus x squared. Yan. Okay? So, ito na yung final answer natin. 4 over 3, then multiply to the quantity of 2 minus x squared. So, isi-simplify pa natin. Sir, Yes? bakit po sa akin yung lumabas? 4 over 6 minus 3x squared. 4 over 6 minus 3x squared. Okay, 4 over 6. Kapag sinex natin to, medyo ano to. Kasi kapag ito 12, diba? 12. Kung dinivide mo to sa 6, 4 over 6, diba? Saan
Ano naging number mo dito? Ano yung lumabas sa'yo? Yung sa iyong computation, 4/6. 4 over 6 minus 3x squared po. 6 minus 3x squared. Okay. 4/6 minus 3x squared. Ito, ang ginawa mo kasi dito, hindi mo na pinactor. Ang nangyari sa iyo dito pa lang, 'di ba? Dito, kapag inequal kasi natin to, that is 12/18, 'di ba? 18 minus 9x squared. Yan. So, lahat sila ni lowest term, dito ka na nag-lowest term mismo. Dito mo na siya ni lowest term, then ni lowest term mo siya. So, parehas mo silang dinivide sa 3. Niniwalay mo siya na 12/18 minus 12, then 9x squared. Yan. Pinag-iwalay mo siya dyan. Then, ang kalalabasan dito, ano to? 12/18. What is 12/18? Just pala rin. Ay, mali. Hindi. Sorry. Magdadami pa ako doon. So, 12/18, then minus 9x squared. Parang inulit ko lang, no? Dinivide mo na siya dito sa 3. Okay? Nilowest term mo na sila, then ang naging divisor mo dito, 3. So, 12 divided by 3, that is 4. Then, 18 divided by 3, that is 6. Then, negative 9 divided by 3, that is negative 3x squared. So, lahat sila dinivide mo na sa 3. Actually, tama din naman to kasi, kaso lang, itong nangyari dito ang final answer natin, isi-simplify mo pa itong pinakauli. So, paano natin isi-simplify yan? Diba meron kang 6, then meron ka ding negative 3x squared. So, ano yung common sa kanilang dalawa? Parehas silang pwede mo pang i-divide sa 3, diba? So, i-divide natin sa 3. Then, dyan, inilabas natin yung 3, then dinivide natin sa 3. 6 divided by 3, that is 2. Then, 3, cancel itong 3. So, minus x squared. So, nakita mo? Sinimplify or inano pa natin, mas sinimplify pa natin, pinactor out pa natin. Kasi ilalabas natin yung common factor dapat nila. Yung pinaka-common factor pa nila. Kung may ilalabas pa natin yung common factor nila, ilalabas pa natin. Okay? Ano ba final answer sa libro? Nakalabas yung common, nakasimplify din yung result. Okay? So, itong 6 minus 3x squared mo, so parang hindi pa siya nakasimplify. So, isi-simplify pa din natin siya. Okay? Para yung pinakadulo nating answer, yung nakasimplify. Naunawaan? Opo. Okay. So, parang kulang pa. Tama na yung numerator ba? So, parang kulang pa ng isang step. Pero simplification pa rin naman yun. Kapag kasi sinabing simplification, tama na din yung sagot mo, mas pinasimplify pa lang. Okay? So, parang mas pina-lowest term pang ganun. So, take a screenshot. So, puro same denominator tayo, diba? So, medyo maiksi pa lang siya kasi same denominator. So, ito yung ating pinaka-procedure. Ito naman yung procedure ng Kayoka. So, another example natin. Same denominator din ba ang next example? Same din. So, madali na siya, no? Kasi same denominator. So, 9x squared. 9 minus x squared. Then, minus pa din. Minus x over 9x squared. May natawag. Give me a minute. So, sorry for the interruption. Now, let's proceed to our lesson. We have 3 over 9 minus x squared minus x over 9 minus x squared. So, same denominator ulit. So, no need to worry. Just copy the denominator. 9x squared. Then, ito naman,
So, we have 3, copy yung 3, numerator. Then, dahil nag-iisa lang naman yung quantity ng x natin, diba? So, minus x na talaga yan. Minus x. So, nag-iisa lang naman kasi yung quantity ng x natin. Then, ano kaya ang sunod natin gagawin dito? Sinong may alam? Do you think? Sa libro nakalagay. Nandiyan pa lang, nandito nga pala to sa libro. So, copy natin yung 3 minus x. 3 minus x. So, kung mapapansin nyo ito, x squared. So, it means perfect square siya. At kung mapapansin nyo yung number 9, that is perfect square din. At kung mapapansin nyo, kung familiar kayo sa mga, diba? That is the product of a sum and difference of binomial. Sum and difference of binomial. Pag sinabi kasi sum and difference of binomial, i-square nyo lang itong 3. Ano bang square root ng 9? That is 3. Then minus x. Then another niyan, dahil minus yung nasa gitna, that is sum and difference. Basta kapag nakita nyo na parehas squared yung 9, pati yung x naman squared din. Or di kaya, ano pa ba mga squared number? 16, diba? 16, 36, ano pa ba? 16, 25, 36, yan yung mga squared number, diba? Yung kapag tinimes natin sa kanilang sarili, halimbawa, 9 times 9, 81. So, squared yun. Na makikita nyo, pati yung x squared, literal na squared din siya. And minus yung nasa gitna, so that is the sum and difference of two binomials. Kung isa ay 3 minus x, yung isa naman 3 plus x. Yan yung factor niya. 3 minus x, yung isa naman 3 plus x. Okay? So, inano natin, pinactor out natin yung 3 minus x, yung 9 minus x squared. Pinactor out natin siya. Then, mayroon na tayong 3 minus x, then over 3 minus x over I times 3 plus x. And then, nakita nyo, diba, yung nakaraan, ang ano natin is cancel. Ika-cancel out natin si 3 minus x, cancel natin si 3 minus x, matitira si 3 plus x sa baba. So, ano yung magiging number natin sa taas, sa numerator? What will be the number in our numerator kung cancel natin si 3 minus x? Anong natira sa kanya doon? Sure, 0 po. Yon. So, mali ang 0. That is 1. Okay? Hindi tayo magiging 0. Kapag nag-cancel out tayo, class, halimbawa, 4 over 4. What is 4 over 4? Hello, Miguel. Kapag 4 over 4, kina-cancel out natin yan. Pero eventually, dahil nag-cancel out tayo, hindi talaga natin siya cancel out. Kapag nagka-cancel out kasi, hindi siya equal to 0. Equal to 1 lagi siya. Okay? So, 4 over 4, cancel out natin, 1 yung matitira sa kanya. Okay? So, magiging 1 siya, hindi siya magiging 0. Kaya magiging sagot natin is 1 over 3 plus x. Okay? So, always remind that na kapag nagka-cancel out tayo, hindi siya mag-turn to 0. That will be turned to 1. Lagi siyang equal to 1. Okay? So, kaya hindi lang sinusulat yung 1. Halimbawa, kung may kasama tong 5, diba? So, 3x to. Kunyari, kinancel out natin 3x, natira si 5. So, kasi yung 3x magiging 1. 5 times 1, 5 pa rin ang kalalabasan. Kaya hindi na siya sinusulat. So, 5 na lang talaga matitira doon. And dito, walang natirang quantity, diba? Walang natirang number. So, literal na isusulat na natin yung 1 kasi wala nang matitira kaysa sa 0. Pag 0 kasi mali na siya. Naunawaan? Opo. Okay. So, record. So, paano if we have different denominator? For example, we have 1 minus 4 over x plus 13 over x squared. So, ano-ano lahat yung denominator natin? Dito sa 1, diba 1, wala tayong nakikitang denominator. Understood, that is over 1. Any number na walang denominator, understood, there is over 1. Okay? So, 1 ang una natin denominator. 1. Okay? Then, pangalawa naman, x. Yung ating pangalawang denominator. Okay? So, much better kung para hindi tayo malito. Ito yung pinaka-simplest way, pinaka-basic na way na din. Kaso, masyadong mahaba lang siyang isulat. Pero, mas maintindihan natin siya in this way.
Then, pangatlo natin denominator is x squared. So, we see that different denominator sila lahat. Okay. Ngayon, ipapactor out natin to. Okay? Ipapactor out natin. Pag sasama-samahin natin yung may same base, then may same number na prime. Kapag ipapactor natin yung number, kailangan prime factorization. Since 1 lang naman siya, dito natin nilagay. Then, itong x, so, i-times natin siya dito sa x. Okay? Then, ito x squared, itapat natin siya dito sa x squared din. Okay? So, dito, blanco lang. Yan, blanco. So, dito, yan. Parang addition, blanco lang natin. Then, kasi number 1, yung ating isang denominator. So, 1. Para malaman natin yung LCM niya or LCD. Diba? Kasi fraction naman to, so LCD. Para malaman natin kung ano yung LCD niya. Yan. Then, ibaba natin si 1. Then, i-times natin. So, nakita natin, we have the x and we have the x squared. Pinagtapat natin yung same variables. Kahit magkakaiba ang exponent nila, okay lang. Basta same variables sila, same base. Diba, we have the x squared. So, yung 2 exponent. Yung x base. Diba? Yung tawag sa x base and yung tawag sa exponent. Basta magkakatapat yung same base dito. Dahil para silang x, yan. Bago ang sunod yung gagawin, pipiliin nyo kung sino may highest exponent. We have the x and we have the x squared. Dahil mas mataas ang exponent na x squared ang ilalagay natin. Okay? Then, pag multiply nyo na yan, 1 times x squared, ready 1x squared yan, diba? 1 times x squared, that is 1x squared, pero hindi naman natin sinusulat si 1, kaya x squared na lang matitira. So, this will be our LCM or LCD. X squared na yung magiging LCD natin. So, ilang term to? 3. Minus, then plus, then, since ito x squared na, since x squared na yung denominator noon, hindi na natin siya babaguhin. 13x squared na. Kapag may nakita kayo na same na yung denominator niya sa LCD natin, huwag nyo nang baguhin yon. Kasi pag kinompute natin, same lang din naman nalalabas. So, dito na lang sa dalawa tayo magko-compute. Kung ano yung magiging numerator nila. So, lagay nyo na lahat, pare-para silang x squared na ang denominator. Okay? So, magsimula tayo dito kay 1. 1 times x squared. 1 times x squared. So, kasi itong una nating fraction, 1 lang naman siya. Ita-times natin siya dito sa x squared na LCD natin. 1 times x squared, so kinalabasan niya is 1x squared. Or x squared na lang. Wala na yung 1. So, x squared yung ilalagay natin dito. Yan. Okay, nasusundan ba class? Nasusundan? Nasusundan? Kung bakit naging x squared na yung nilagay natin doon? So, thumbs up nga. Kung nasusundan. Wow, si Bibo, thumbs up lang yung akin. Palakpak yung kanya. Grabe. Then, x squared na yon. Ngayon, dito naman tayo sa pangalawang fraction kasi wala pa siyang numerator. Siyempre, dito din natin siya kukuhanin sa pangalawang fraction. So, 4x. Yung 4x, yan, 4x, itatimes naman natin siya dito pa rin sa ating LCD or LCM, x squared. So, kapag 4x times x squared, ang pagtatimes lang naman natin dyan, yung numerator, pati yung x squared natin. 4 times x squared, that is 4x squared. Then, over x pa rin natin siya. Dahil over x siya, diba? So, ano yung exponent nitong 1? Diba? 1. So, i-minus lang natin yung exponent ng dalawang x. Matitira pa rin si 4. Then, minus x squared over x, that is x na lang ang matitira. Kasi itong minus 1, so natatandaan pa natin yung rules ng exponent, diba? Sa rational din. So, x squared over x na lang yung matitira. So, itong 4x, ito yung ilalagay natin ngayon dito. 4x. Yan. Since meron na tayong 4x, pwede na natin silang
i-compute ngayon. Nasa na tayo? Itong ating equation, diba? So, equal ulit natin. So, i-over x squared na natin sila lahat. Over x squared. Then, ito naman nasa taas, pagsasama-samahin naman natin lahat ng numerator. Nangyayari dyan, x squared minus 4x plus 13. Okay na, susundan ba? So, kung bakit naging x squared minus 4x plus 13? Kasi hindi naman natin may pagma-minus or mapagpa-plus kapag magkaiba yung kanilang variables. Okay? Pwede na natin ipagsamahin yung mga like terms. Since na hindi sila like term kasi itong x, yes, parehas silang may x, kaso itong isang x may exponent na 2. So, kailangan same sila ng variables, same din sila ng exponent. Kung hindi sila same ng variables at hindi sila same ng exponent, so, hindi natin sila pwede pagsamahin, isusulat na lang din natin sila as ganito. X squared minus 4x plus 13. So, anong sunod na step dyan? Ayan na, tapos na. Okay na yan. Okay? Sir, may x squared sila parehas. Hindi ba natin pwedeng i-cancel out yung x squared? So, hindi natin sila pwedeng i-cancel out. Kasi, may kasama sa term yung 4, negative 4, minus 4x. So, ang pwede lang natin i-cancel out plus kapag multiplication and division yung kasama. Since na ang kasama nitong x squared is minus 4x, di ba? So, may additional subtraction, hindi natin sila pwedeng i-cancel out. Kasi kasama pa yun sa buong quantity. Naunawaan natin, di gaya kanina, halimbawa meron tayo ditong 4 over 4. Then, diba yung parenthesis, nagsisignify siya or nagkakahulugan siya or ibig sabihin niya multiplication. Diba itong 4 times x minus 2, so times na yung katabi ni 4, so, and then dito sa taas 4, so pwede natin siyang i-cancel out kasi times yon. Okay? Times kasi yon. Pero kung ang katabi nitong x squared, ano bang katabi nitong x squared? That is minus. Kung minus yung katabi niya, hindi natin sila pwedeng i-cancel out. Tatandaan natin yun ha. Kung minus yung katabi niya, hindi natin siya pwede i-cancel out. Pero kung yung katabi niya is multiplication naman yung operation or di kaya division, pwede natin siya i-cancel out. Okay? So dito, sir, kahit parehas expert sila, hindi natin sila i-cancel out. Kasi addition and subtraction yung katabi ng expert. Okay? So huwag kayong mali dito sa part na yun. Kaya hindi tayo cancel out lang ng cancel out ng basta-basta. Okay? So this is the final answer. Naunawaan? May tanong ba? Okay, we have 3 over x squared minus 4 plus 4. This is a plus. Plus 4 over x minus 2. Then, mas magandang gawin muna natin dito, yung mga denominator natin, i-factor out muna natin. Para malaman natin kung the same denominator ba sila o hindi. Kasi kita na din naman natin na hindi sila the same denominator. Mas madali natin makuha yung LCM nila kung ipa-factor out na kagad natin. Sabihin na natin na kahit pala kuhanin na muna natin yung denominator nila. So, meron tayo ditong x squared minus 4. I-factor out na agad natin, then diretso kuhanin na natin ang denominator. Then dito naman x minus 2. Okay? So, kuhanin natin lahat ng denominator. X squared minus 4, sum and difference of two binomials. I-times na natin ito yan para hindi tayo malito. So, kapag sum and difference of two binomials, kung i-square root nyo na itong x squared. Kapag in-square root natin yung x squared, that is x, then x din dito. Then, anong square root ng 4? 2. Then 2. Dahil sum and difference of two binomials sila, ang isa dito is plus, at yung isa naman dito is minus. So, ito na yung factor niya. X plus 2 times x minus 2. Yun yung factor ng una natin. Then, ito naman, x minus 2. Ito na talaga yung factor niya. Hindi na natin siya may pa-factor out pa. Siyempre, may nakita tayo ditong x minus 2. Dito na natin siya i-hilera. X minus 2. Okay? So, kuhanin natin.
i-copy paste ng computer. Ano natin, kukuha natin yung highest exponent nila para yun yung LCM factor. Dahil ito naman, nag-isa lang siya, x plus 2 na dito. X plus 2. Yan. Then, multiply natin. Ito naman, wala naman siyang mga exponent, diba? So, same naman sila. Then, x minus 2 na ilalagay natin. Then, ipag-multiply natin. Kapag pinag-multiply, kasi naka-multiply dito. So, ipagdidikit nyo lang yan. X plus 2 times x minus 2. Parang tinanggal lang natin yung tuldok. So, ito na yung ating LCM or LCD. So, para yan dalawang yan, parehas natin gagawin na ito yung mga LCD nila. So, x plus 2, then x minus 2, then plus, ito naman, x plus 2, then x minus 2. Yan. So, kung mapapansin nyo, ito kasi, ito din yun, diba? Ito din yung factor na to. X plus 2 times x minus 2. So, in-expand lang natin siya, pinactor out lang natin siya. Since na-equal naman sila, so 3 na din ang ilagay natin dito. Dahil the same lang naman sila. So, naiintindihan natin yung part na yon. Kasi, diba, x squared minus 4, kapag pinactor out natin siya, x plus 2 times x minus 2. Which is, pinactor out lang natin siya. So, yung value ng ating numerator, 3 pa din. Hindi mababago yon. So, ilalagay natin 3. Ito ang mababago sa atin. Kasi, itong x plus 2 then x minus 2 na to, iba naman yung kanyang denominator. So, ang mangyayari sa atin, i-multiply natin yung 4 over x minus 2, 4 over x minus 2, i-multiply natin dito sa ating LCM or bagong LCD na x times x plus 2 times x minus 2. Okay? Paano ba pag minag-multiply? Diba kanina, yung numerator lang, doon lang natin siya minultiply sa numerator. So, ganyan lang din dito. Doon lang din natin siya i-multiply. Magkakaroon tayo ng 4 times x plus 2, then x minus 2. So, nilagay lang natin yung 4, yung ating palang LCM sa numerator. Then, x minus 2 naman sa baba. And as you can see, meron tayo pwede diyang i-cancel. Itong x minus 2, pwede natin i-cancel sa x minus 2. Dahil magkasama silang buo. Makikita natin, magkasama silang buo. So, x minus 2, cancel natin sa x minus 2. Ang matitira na lang sa atin is 4 times x plus 2. 4 times x plus 2. Okay? So, lagay natin dito, 4 times x plus 2. Okay. So, anong sunod natin gagawin dyan? Meron pa ba? Siyempre, meron pa. Teka lang ha. Saan yung eraser? So, i-screen capture na nga muna to. Nasave ko na din. Dahil buburahin ko lang tong iba. I-screenshot nyo muna. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, burahin ko na to. Part na to. Then ito. Yeah. Okay. Then, lagyan ko ng equal dito. Dahil same denominator na sila, diba? So, sulat na natin yung denominator natin. Ito na natin. Ano kaya maganda? Ano muna natin yan. Sige, para hindi kayo malito. Then, isulat natin sila ulit. X plus 2 times x minus 2. Then plus. Kasi ito, 4, i-distribute natin yung 4 kay x pati kay 2.
I-distribute muna natin yun para mai-combine natin siya dito kay 3. Para maipag-plus natin siya doon kay 3. Kasi kapag hindi natin dinistribute yun, hindi natin sila maipag-plus doon. X plus 2, then x minus 2. Then 4 times x, magiging 4x yan, diba? 4 times x, that is 4x, plus 4 times 2, that is 8. So, distributive property. 4 times 2, that is 4x. Then 4 times x, that is 4x. Then 4 times 2, that is 8. Then, same na sila. Same na yung denominator natin. Na-distribute na din natin yung mga numerator. Pwede na natin silang pagsamahin. Then, copy-paste. Copy na natin yung ating x plus 2, x plus 2. So, pag-isahin na lang natin sila. Then, x minus 2. Pati yung ating mga numerator, pag-isahin na din natin. So, magkakaroon tayo ng 3 plus, so 3 plus 4x plus 8 sa taas. Then 3 plus 4, 8 plus 8. So, pwede na natin dito pagsamahin yung 3 pati yung 8, di ba? Yung 4x, hindi natin sila pwedeng ipag-plus kay 3 pati kay 8 kasi may x siyang kasama. Kung wala siyang x na kasama, pwede natin siya pagplasin. Since may x siyang kasama variable, hindi natin siya mapagpa-plus. I-copy lang natin yung denominator natin. Then 4x at 3 plus 8, that is 11. So 4x plus 11. Okay? So since wala na namang common kay 4 pati kay 11, hindi na natin sila may lalabas. Sa libro ba? Ganun din. 4x plus 11. So same lang din naman siya nasa libro. So this will be our final answer. Naka-simplify na din siya. So, sinong may tanong? So, we have 3 over x minus 2, then plus 18 over x squared plus 2x minus 8. So, i-factor out muna natin yung mga denominator natin kasi para malaman natin yung LCM or yung LCD natin na gagamitin. Diba? So, unahin natin si x minus 2, factor niya. Then, yung isa naman, yung factor naman ni x squared plus 2x plus 8. So, ipa-factor out natin. Since x minus 2 wala naman siyang factor, isulat na natin x minus 2 talaga. X minus 2. Then, dito tayo kay x squared. So, as I recall, para ma-recall lang naman natin, x squared minus 2x plus 2x minus 8. Kuhanin natin si negative 8. So, isip tayo ng mga factor ni negative 8 na kapag pinag-plus natin is positive 2 ang lalabas. So, tanda pa yung ganyang procedure natin. Factor ni negative 8 na kapag pinag-plus natin yung dalawang factor nila, positive 2 ang lalabas. For example is, ano ba? 1 times negative 8, diba? So, this is 1 plus negative 8, negative 7. So, hindi si 1 pati si negative 8. Ano ba mga factor nito? Yun, 2 pati 4. Testing natin 2. So, testing natin 2 times negative 4, negative 8, diba? Pag-plusin naman natin, 2 plus negative 4, negative 2. So, positive 2 kailangan yung middle natin kasi positive 2 yung middle natin. So, balik rin lang natin. Negative 2 times 4 is equals to negative 2 plus 4, that is positive 2. So, kapag pinag-plus kasi natin, dapat positive 2 ang lalabas. Since kapag pinag-plus natin yung negative 2 plus 4, positive 2 ang lalabas. Na kapag pinag-times naman natin sila, negative 2 times 4, negative 8. So, ito yung dalawang factor natin. Isang negative 2, then isang positive 4. Tama? So, ito, katapatan natin. So, magiging factor natin dito, x minus 2, then yung isa naman is x plus 4. Okay? X minus 2, then x plus 4. So, since may x minus 2 tayo, itatapat natin siya sa x minus 2.
x minus 2. Itatapat lang natin siya dito. Then times x plus 4. Yan. Then, pag ibaba natin yung x minus 2, x minus 2. So, diretso na natin, diba? Tanggalin na lang natin yung tuldok. Then, x plus 4. So, ito na yung LCM natin. X minus 2, then x plus 4. Ito yung gagamitin nating LCM. So, which is naman, na yung x squared plus 2x minus 8 natin, ito yung ating LC, ay yung, same lang din siya nito, diba? Kasi pinactor out natin itong x minus 2, then x plus 4, same lang din siya dito. So, i-copy na lang natin yung fraction na ito. Yung rational expression na ito. So, ang mababago lang is yung pinakauna nating fraction or rational expression, diba? Wala, nabura ko. Nakakopy niyo ba to? I-set aside ko na lang siguro to para may pattern kayo kung paano nakuha yun. Hindi it. Yan. So, i-copy lang natin yung pangalawa natin. That this is x minus 2. So, ano bang ginamit sa libro? Ay, pinag-iwalay din sa libro. So, pag-iwalay na din natin. Pinag-iwalay naman pala sa libro. Then, x minus 2. Then, x plus 4. Yan. Pero, equal lang naman siya dito, diba? Equal lang naman siya dito sa equation na ito. So, ikakopy na lang natin yung 18 dito. Huwag na natin computing yan. Dito na lang tayo magko-compute. X minus 2, then x plus 4. So, sulat natin si x minus 2, then x plus 4. I-multiply natin siya dito sa una nating fraction, which is 3 over x minus 2. Yan. So, parang sinulat na naman. Ito naman, parang ilalagay lang natin sa numerator to eh. So, magkakaroon tayong 3 times x minus 2, then times x plus 4 over x minus 2. So, kita na agad natin kung sino yung cancel out natin. Cancel out natin si x minus 2, cancel out natin yung dalawang yon. Matitira na lang si 3 pati si x plus 4. So, ilalagay natin 3 times x plus 4. Pangit ng pasulat. Papangit ng papangit ah. 3 times x plus 4. Yan. Okay? Hirap magsulat. Turahin ko na to. Hindi kaya pwede mabura. No? No. Then, equal natin yan. So, ginawa natin kanina, dinistributive na natin. So, distributed din natin to. So, itong 3x, 3 times x, then itong 3, i-distribute din natin kay 4. Then, copy na natin yung ating denominator, x plus 2, x minus 2, then x plus 4. X plus 4. So, pwede na natin siyang idiretso na, diba? So, 3 times x, so magkakaroon tayo ng 3x, bago 3 times 4, that is plus 12. Then, isama na din natin to plus 18. Plus 18. Then, ang magiging sagot natin dyan, copy lang natin denominator na x minus 2,
then x plus 4, x plus 4. Then, itong 3x, wala naman siyang kasama. Wala namang merong variables na x. So, 3x na lang siya. Then, itong 12 pati 18, yun yung like terms na pwede natin combine. 12 plus 18, magkakaroon tayo ng plus 30. So, iyan na yung magiging sagot natin. 3x plus 30. Pwede pala natin ilabas yung yung 3x, yung 3x plus 30. Pwede pala natin siya ilabas. So, pwedeng hindi na din. Subok naman hindi na siya nilabas. So, kung magkakaroon kayo ng sagot, pwede nyo pa siyang ilabas. So, wag na natin ilabas. Kasi yun, diba, we have 3x plus 30. So, yung 3, pwede pa natin divide sa 3. Yung 30, pwede pa natin divide sa 3. So, pwede naman din ganyan na yung final answer natin. Basta ang pinaka nakasimplify yung ating denominator. Nakuha ba? Sinong may tanong? Wala.